Yun, nakapamana na naman tayo. At eto yung ating mga mahuhuli ngayong gabi. Panoorin nyo sana hanggang dulo at mag-enjoy kayo sa inyong panonood. Hello guys, welcome back to my channel. Ngayon ay nakapamana na naman tayo. Mamamana pa lamang pala at ang gamit natin pala yung bago nating diving flashlight na napaka-aesthetic. Ace Beam D20 pala yan. Check nyo lang yung product dyan. At sa pagsisid natin ay ito agad yung nagpakita sa atin. Kala ko lubid, ahilain ko sana pero yan pala ay si Snake. Walo-walo. Sabi nila hindi daw yung nagapangkagat yan. Pero basta't may ngipin yan, ako, delikado. Medyo takot din ako dyan sa walo-walo na yan. Malay mo, biglang haklabin yung ating kamay niyan. Ay, ako, delikado talaga yan. Hindi man maputol ay yung tsamba nun. At dito sa bandang ilalim ng bato ay meron tayong napansing medyo malaki-laking buntot na nagalaw. Awan ko ba kung buntot ng ano yan. Kaya syempre dahil tayo ay curious ay tingnan natin. Ayun lumabas yung isang ubod. Isang mahabang klase ng isda. Ayan isa pala siyang eel o igat dito sa dagat. Masarap din yan. Lalong-lalo na kung wala kang maulam. Ay, kung papiliin ka naman sa sardinas at yan, saan ka pa? Siyempre dun ka na sa fresh. Hindi pa nalalagyan ng chemical. Dun tayo sa natural. Ayan mahaba yan. May ilang ulaman din natin yan. Ilang subo din ng kanin yan. Wow! Alright, ito pala yung ating buhay na mano. Isang ubod. Ayan, napakahabang ubod. At sa susunod nating pagsisid ay medyo mahirap-hirap humanap ng isda dahil bihira talaga yung mga isda ngayon. Lalong-lalo dito sa original spot na pinamamanaan ko palagi. May pagkonti na talaga nung mga isdang nagpapakita dito. Hindi ko alam kung bakit nangawala na yung mga isda dito sa spot na palagi kong pinamamanaan. Siguro nga ni talaga ay habang natagal ang panahon ay nalaon. Habang natagal talaga ang panahon ay paubos ng paubos yung mga isda. Kaya ano ang dapat natin gawin ngayon? Sumilip tayo ng sumilip sa ilalim ng bato. Kagaya nito. Nakakita nga ni tayo ng pangulam pero hindi naman natin ito madadala pa uwi dahil wala tayong lagayan yan. Kaya sinukat-sukat ko lang yan kung gaano yan kalaki. Masarap pa naman yan at matataba yung mga ganyang klaseng isda. Ay! Yung katang pala o crab. At dito ay meron tayong nakitang nagagalaw-galaw sa ilalim. At syempre, apuntahan natin yan sa asisirin. Ayan isa pala yung dalagang bukid na medyo malaki na rin. Ayan kung yan ay hindi tinamaan ay maliit yun. Ay siya tinamaan kaya yan ay medyo malaki-laki na rin. Bihira pala yung magpakita yung mas malalaki-laki ditong mga dalagang bukid. Dahil madalas nalalambatan itong spot na pinamamanaan ko. Marami ring dumadayo dito sa spot ko na pinamamanaan. Kaya siguro nauubos na yung mas malalaking mga isda. At siguro nadadala na rin yung mga isdang magpakita. Kaya kung alin lang yung mga malakas ang loob na isdang lumabas, ayan yung mga nahuhuli natin. Ito, isdang walang ulo. Oh, no! Ayan, isang danggit pero nakatago lamang pala yan. Ayan ayos. Medyo hindi natin nakuna ng video yung nauna nating napanan danggit pero at least nahuli natin. Okay na rin pang ulam yan. At dito meron tayong nakitang nagapahabol na mga panus o puti na pusit. Ayan medyo malabo-labo kasi yung ating pinamamanaan. Pero dahil medyo natusok na natin ng konti, ayun, pinanghina na tuluyan na nating natusok yan. Yan pala yung malutong na mapait-pait na pusit. Ayan talagang paborito ng masa. At dahil inahintay nung kasama na bumalik itong natusok natin ay sinundan natin para tayo ay merong mapanang 2 piraso. Ano kaya? Maabutan kaya natin yung isa pa? Habang tayo ay nagalangoy, tayo ay nagakasa at tayo ay gulpi na ang pagod kalalangoy. Makatama kaya? Yun, tinamaan din. Yahoo! At sa wakas ay nakadalawa tayo ng huli na panus o white squid. Yan talaga, napakasarap niyang
nahuhuli natin na ganyan dito sa dagat. Yan talaga yung hinahanap ng marami. Kapag tayo ay namamana dahil talaga namang kahit anong luto mo dyan ay talagang masarap yan. Meron pa ditong nagpahabol. Ayan o, isa na namang panus. Pangatlong panus na pala yung huli natin na yan. Kaya masarap-sarap yung ating pangkalamares. Kung ayaw naman ay pang adobo. Diba napakasarap niyang mga pusit na yan. At syempre, tayo ay may inaga pa din ng mga danggit kagaya niyan. Kasama, nauna yun bago yung pusit. Kung ano yung madaanan nating isda na nagalaw, ay apanain natin yan. Ito, malaki-laki yung dalagang bukid na yan. Ayun, nadala-dala pa yung ating bala dyan. Kaya, di bali nang madala yung ating bala. At least, hindi yan makawala dahil meron tayong tali. Merong hago yung ating bala ng pana o yung tunod. Diretso na yan sa tuhugan natin, yung pinaka mismong lagayan natin. Ayan o, parang maliit lang yan pero katamtaman at average na yung kanyang size. At ito na yung mga huli natin bago tayo tumabi. Ayan o, meron pala tayo dyang naunang hinuling butiti, ay buktit pala o ganutan o yung porcupine fish. At dahil masasarap yung huli natin ngayon, tayo ay hindi na mabili sa talipapa dahil napakamamahal ng mga bilihing ulam ngayon. Kung abili natin ito ay syempre safe na yung ating pambili dahil meron na tayong sariling pang ulam. Alright, thank you sa inyong panonood.